Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po ay mag-ready na po at pumunta na tayo sa ating kani-kaniyang mga upuan at yung pong mga choir ay mag-ready na rin po para tayo po ay makapagpatuloy sa ating mananambahan ngayong pong umaga po na ito. Po, welcome po yung bawat sa ating pong morning service ng Sunday. So inihiling ko na po yung bawat na tumayo at tayo po ay magbukas po sa panalangin po. Manaming Diyos na nasa langit, kami po ay muli po lumalapit sa iyong harapan at nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila po ang iyong pangalan po, the Lord. Salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa isang linggo na naman na lumipas sa aming mga buhay. Salamat sa inyong pong provision. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa bawat opportunity na pinagkaloob niyo po nitong nakalipas po na week po na ito. And by this time, Lord, we are to start our first day of the week po. At ngayon ay nandito po kami, sama-sama po upang sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan po. Salamat po dahil binagkalooban niyo po kami ng kalakasan upang magamit po namin ngayon sa aming pananambahan po, the Lord. Salamat po sa aming Sunday School. Salamat po sa lesson na aming pong napakinggan. Sa bawat classes po, the Lord, maraming salamat po sa pagpuprovide niyo po ng mga lesson pa na yun upang amin pong mapakinggan sa aming mga classes po. Ama, akin pong dinadalangin po sa iyo yung aming pastor, patuloy niyo po siyang patnubayan po, the Lord, pangunahan po sa gawain po dun sa General Santos City po, the Lord. I pray na gamitin niyo po kanyang buhay bilang good sample testimony and challenge po yung mga kapatiran po sa lugar po na yon, pang sila po ay mahamon at kung meron man pong mga hindi pa sumampalataya po sa inyo, nawa po ni Lord ay kumilala po sila sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Ganon din po sa panambahan po namin dito, dinadalangin ko po, Lord, yung aming pong mga kaibigan nandito na maaring hindi pa po siguro ng kanila pong buhay na walang hanggan. Nawa po sa pangaral po ng salita ay ipaunawa niyo po ito, buksan ang puso't isipan upang maunawaan po ang panawagan niyo pong kaligtasan sa bawat isa po na hindi pa nakakilala. At sa bawat mananampalataya na po, the Lord, ikaw po siyang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord, at makita po namin kung ano man po yung mga pagkukulang po namin ay mailagak po namin sa inyo at tulungan po kami pang maging malakas at gawin po yung nararapat po para sa inyo po, the Lord. Lord, patawad sa anumang pagkukulang, pagkakasalang nagawa po namin. Inisin niyo po kami ng iba na dugo at magawing karapat-dapat ang mga buhay po namin. Tanggapin niyo po yung aming alay na pagsamba bilang mabangong sa iyong harapan. Patnubayan niyo po yung aming orchestra, yung aming pianist, yung aming song leader. Ikaw po siya mag-bless po sa kanya at hayaan niyo po na umawit po kami ng may kagalakan. Alam po namin na aming pag-awit ay para po sa inyo, the Lord. At dinadalangin ko po na i-bless nyo po yung magbibigay po ng special item, yung choir, higit sa lahat po, the Lord, yung pangaral po ng inyong salita. Nawa po ay gamitin nyo po ang bawat area po ng mga gawain po na ito at nawa po, the Lord, ay walang ibang maitaas kundi kayo lamang dahil yun po ay marapat po sa inyo, the Lord. Maraming salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat po, the Lord, dahil ito po'y dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
A pleasant morning to everyone. Are you happy to be in the Lord's house this morning? And isa pong tanong, is Jesus in your heart right now? Then I think we should sing loudly and we should sing joyfully kasi alam ko po, ang mga tao kung yung puso nila tinitirahan ng Panginoon, masaya po yan. So let's sing the song, Since Jesus Came Into My Heart. Let's sing the first stanza once more. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I had sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Second stanza. I have ceased from my wandering and going astray since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Before we sing the third stanza, meron po nakalagay dito sa chorus, floods of joy. And I know, sabi natin, yung joy na sa loob yan eh. Pero kung totoo po tayong Kristiyano, dapat lumalabas po yan. Doesn't our hearts, dapat po ba? Diba, overflowing with the joy? So it should reflect sa mga mukha po natin. So let's smile, sing loudly. The third stanza now. I'm possessed of a hope that is steadfast and true since Jesus, amen, my heart. And no dark clouds of doubt now my pathway obscure since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Fourth stanza, watch me. I shall go there to dwell in that city I know, since Jesus came into my heart. And I'm happy as onward I go, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. And if Jesus came into our hearts, then we should give our best. So let's sing a second song, Our Best. On the first stanza now. Hear me the Master's call. Give me thy best. For be it great or small, that is his test. Do then the best you can, not for
as I may request the ladies. Amen, ladies. And let's join. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Last as a man, it's our turn. Night soon comes on apace, day hastens by. Workman and work must face, testing on high. Oh, may we in that day find rest with rest, which God has promised those who do their best. All together. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Thank you very much for that wonderful singing. You may now be seated. Amen. And good morning po sa bawat isa. Welcome to our morning worship service. Are you glad to be in the Lord's house this morning? Amen. Welcome din po to all our visitors. We welcome you this morning. We thank you na nakasama po namin kayo. Later ay i-recognize pa rin namin kayo. But we're so glad that na nandito po kayo sa ating pong pananambahan sa umaga na ito. And our prayer, especially for our visitors, na sana po kung hindi pa ninyo na-experience yung having a merry heart because of the Lord Jesus, sana po yun ang maranasan po ninyo sa umaga po nito at matagpuan nyo po yung Panginoon ngayong araw po na ito. Ang ating pong Sunday School attendance, 330. Amen? Okay, so may improvement po from last week na ating pong attendance. At do pray for our pastor. Nandun po sila sa General Santos City at kahit wala sila pero yung attendance is maganda. So i-remember din natin sa prayer yung ating pastor that they'll be a blessing and also they'll receive a blessing din po as they minister and fellowship doon po sa lugar po doon sa General Santos City. Okay? So this time, punta naman po tayo sa ating mga dates to remember. Okay? Nasa ating pong projector ngayon, March 31, Lord's Supper, 7 p.m. So, ganda nga po ng ating Sunday School lesson kanina. Kaya sa ating mga ka-church member, please be reminded, meron tayong Sunday School na nag-start ng 9 p.m. And we also like to invite yung ating pong mga bisita. Kayo rin po ay welcome na mag-join sa ating pong Sunday School. At kanina, very timely rin po yung ating lesson
At nabagit ko nga po sa class namin na part po ng Lord's Supper is yung self-examination. So yun po sana yung isang paghahanda na gagawin natin individually in preparation for the Lord's Supper. Let's have our own self-examination. Huwag na nating antayin yung kung 7 p.m., 6:30, punta ka na maaga, saka iaayos mo yung dapat mong iaayos. So ngayon pa lang, pag-pray na natin at let's look into our own individual na mga issues para masettle po natin bago po dumating yung Lord's Supper po na yan. Okay? And then, makita rin po natin yung mga activities sa ating pong banner, March 17, this coming Tuesday, seminary, music recital. Ano nga kasi yung tema uli nila? Yan, praising God around the world. Yan po yung tema ng ating mga seminary student who will be joining and participating dito po sa music recital. Okay? Then, March 22 will be the seminary graduation ng ating mga candidates para dito po sa activity po na ito. April 1 naman po, yung ating mga academy student, yung kinder, ay magkakaroon po sila ng graduation with the team Sitting at Jesus' Feet. Yan po ang tema naman po ng ating mga kindergarten students. While yung sa April 4 naman po, also dito sa ating academy, meron din pong another commencement exercise, this time para sa high school department. So April 4, MBBBA High School Graduation. Yan po yung sa kanya April 5, sa banner April 4. So malalaman na lang natin sa actual. Okay? Basta Sunday yun. Ano ba yung Sunday talaga? 5. Okay. So itatama ko na tong banner. Okay? Basta binasa ko lang, hindi ko na inalam. Yeah, but ito po yung ating mga upcoming activities. Then wala dito sa atin pong banner, but another announcement para sa men's and ladies na magkakaroon po tayo ng combined fellowship, at ito po ay sa March 29, kaya please see Brother Ganya, Brother Jeff Mercado, si Sir June para sa ating mga contributions, especially tayo mga men. Approach po natin sila at and let us join and participate dito po. I'm sure this will be a blessing and a treat to all of us kapag tayo po ay sumama sa mga ganito pong fellowship. Okay? So ating naman po mga regular activities, later on at 12 noon yung ating focus, they'll be having their luncheon fellowship. While yung orchestra, they have their practice at 2 p.m. 2:45 po yung ating mga sa high school, sa young people or young people's department natin. 2:45 Youth for Christ, they have their fellowship. Yung Christ Ambassador, they have their fellowship at 3 p.m. At tayo naman po sa fellow couples, also we have our fellowship at 3 p.m. Young Ones Followers for Christ, also at 3 p.m. King's Kids and Junior Club, they have their fellowship at 3:30 p.m. Okay? Tapos, continue to also join and participate and also involved in the aspect of prayer para po sa ating soul-winning program sa EPSA. Every Saturday po ito at 3:40 p.m. Yan po yung mga activities na meron po tayo na we are inviting you to join and participate. Okay? And then, of course, nandito po sa banner po natin, yung pong ating pong evening worship service na nag-start po ng 5 p.m. So, I believe this morning kung pinagpipray natin ang ating pastor o pinagpipray po natin ang nagiging preacher po dito po sa ating pulpit, meron pong blessing na nag-aantay from the preaching of God's Word. Amen? Pero hindi po natatapos ang maghapon eh. Kulang po yung I believe ang prayer natin sa Lord, Lord, fill my cup and let it overflow. Kaya invite ko po kayo, balik po kayo. Mamayang hapon, another blessing awaits us again from the preaching of God's Word po. So I believe ito muna ang ating announcement sa umaga na to. Once again, good morning po.
Amen. Higher ground. Let's all stand up, please, and let's sing a welcome song. And as we sing, let's shake one another's hand. Welcome, visitors. Let me shake your hand. Mountain View BBC. Welcome, everyone. Welcome, visitors. Let me shake your hand. Praise the Lord, you are here. Welcome, everyone. Welcome, visitors. Let me shake your hand. Mountain View BBC, welcome everyone. Welcome visitors, let me shake your hand. Praise the Lord, you are here. Welcome everyone. One more time. Welcome visitors, let me shake your hand. Mountain View BBC, welcome everyone. Welcome visitors, let me shake your hand. Praise the Lord, you are here. Welcome everyone. Praise the Lord, you are here. Welcome everyone. Thank you very much. You may now be seated. Test. Low. We're living in a different day. I've heard some modern preachers say we just can't sing or preach anymore the way they did before. But it was old-fashioned singing and old-fashioned preaching that got my attention and got me to thinking about the way I was living and where I would be if the cold hand of death lay hold on me. The Holy Spirit used it and drew me to Calvary and showed me how Jesus died in my place. With my heart I believe it, by faith I receive it, and that's how I got saved. It's not education or organization, but faith comes by hearing God's holy word. It's not about our works or the things that we do. It's all about Christ and the truth. But it was old-fashioned singing and old-fashioned preaching that got my attention and got me to thinking about the way I was living
and where I would be if the cold hand of death laid hold on me. The Holy Spirit used it and drew me to Calvary and showed me how Jesus died in my place. With my heart I believe it, by faith I receive it. That's how I got saved. But it was old-fashioned singing and old-fashioned preaching that got my attention and got me to thinking about the way I was living and where I would be if the cold hand of death laid hold on me, laid hold on me. The Holy Spirit used it and drew me to Calvary and showed me how Jesus died in my place. With my heart I believe it, by faith I receive it. That's how I got saved. With my heart I believe it, by faith I receive it. That's how I got saved. Check. Mic check. 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 Okay na po. Yun. Maraming salamat po. Thank you for that special item po this morning. Thank you for the choir and salamat din po sa ating mga guests this morning. Ano po, nakadalaw po kayo at nakasama po namin kayo sa panambahan po ngayong umaga po na ito. I hope na hindi po matapos ang panambahan po na hindi niyo po na-receive yung blessing that the Lord that bestowed toward us this morning. Ano po? Sige po, tayo po ay mag-open ng Bible. Dito po tayo sa John chapter 8, verses 1 to 32. Po. John chapter 8, we will be reading chapter 8, verse 1 to 32. Yan. Medyo mahaba-haba lang po ng konti. Ano po. Pero basahin po natin ang sagutan. Ano po? Yung John chapter 8, verses 1 to 32. Ano po. Yan na po ba kayo? Okay, kung nandiyan na po kayo, ay basahin po natin. Let me read verse 1 and then you read verse 2 hanggang makarating po tayo sa verse 32, sabay-sabay po nating basahin. Po, John chapter 8, verse 1, sabi po ng Bible, Jesus went unto the Mount of Olives. And the scribe and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Ye judge after the flesh, I judge no man.
It is also written in your law that testimony of two men is true. Then said they unto him, Where is thy father? Jesus answered, Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. And he said unto them, Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. Then said they unto him, Who art thou? And Jesus said unto them, Even the same that I said unto you from the beginning. They understood not that he spake to them of the Father. Any that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that pleased him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed altogether, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Let us pray, Lord. Thank you so much for this great privilege, dear Lord, that we have to gather together in your place to worship you in spirit and in truth, dear Lord. I ask for your leadership, dear Lord. May you guide me as I deliver your message to your people. I pray, Lord, that you would speak to hearts, and may the Holy Spirit work in our midst this morning. And thank you so much for this freedom that we have. Oh, Lord, I ask that you would anoint my lips, dear Lord, and let me speak the word that you want me to speak today. All of these things I ask and pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you po. You may take your seat right now. There are three things that we can see po from this portion of Scripture. Some three things po that I would like to share to you. Ano po. But we will get the title of the message, ano po, yung from verse number 32, which is, And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Have you thought about yung bang para bang nakakulong ka sa iyong sariling mga gawa or something just like that. Parang you felt like parang di ka makagalaw na maayos. Why? Because you are not living in truth. Especially if you are a believer and if you are not living in truth, no po, hindi po marapat yun para sa atin. And sometimes, parang hindi ka mapakali sa iyong sarili. Why? Because you are not living in truth. Ano po? But if you are today po, na hindi ka naman sigurado kung saan ka pupunta after your life. Kasi maraming beses po, we ask people about it and they would say, nobody knows about it. There is someone that knows kung paano po makarating po ng langit. Siya po ay mula sa langit, nagpapatotoo, bumaba po siya dito sa lupa. Ang pangalan niya po, Jesucristo. At siya po ang nagpapatuto sa atin at ipinasulat niya itong salita ng Diyos, ito pong Biblia, upang ating malaman. Upang ito po'y ating maipahayag. Ano po? And the only way a person can live truly free is that when he knows the truth. Alam niya yung katotohanan at alam niya rin gawin kung ano yung katotohanan. Hindi lang alam yung katotohanan, kundi alam niyang gawin kung ano yung katotohanan. Kasi dalawang klase po yung tao. There are those that who know some things but do not know how to apply. Ano po? But here, sa ating pong binasa, we will see the importance of the truth, living in truth. Ano po? Because this truth will
set us free, no? Parang yung isang tao na nandun po sa madilim na lugar ng kagubatan, and then siya po ay I don't know, parang may humahabol or something just like that. Then siya po ay napunta dun sa parang bangin, ano po? At madilim. Kaya siya po ay nakasabit. Bitin. Po? And almost talagang inisip niya, bibitaw na yata ako or something just like that. Ako, hindi na lang. Sabi niya ganun, kakayanin to hanggang umaga na. Alam niyo po, pagkadating ng umaga, yung palang kanyang babagsakan ay parang heto lang at saka yan lang. But he was being hung right there, na nakakulong dahil madilim at hindi niya nakikita yung katotohanan. Our life can also be like that. Kapag hindi natin alam ang katotohanan, parang tayo yung tao na yon. Yung parang bibitaw ka lang, meron ka naman palang papatungan. Ano po? And our life right now, even to you, sa ating po mga hindi mananampalataya, okay, sa ating po mga hindi pa po nakakaalam ng buhay na walang hanggan, alam mo, para kang ganun. Yung para bang walang tulong ba na nasa ibaba, pero actually meron palang tulong na nasa ibaba. Ano po? Nandun pala na konting bitaw lang pala, makakapatong ka na at wala naman palang mangyayaring masama sa'yo. Ano po? Only believing what is truth and live for what is true. This is what the Bible says. Ano po? But let me just define, saan ba yung katotohanan? Sino ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan? Po, let us just, as a way of our introduction po, dito po sa Romans chapter 3 verse number 4, let us read it po. Romans chapter 3 and verse number 4, the Bible says, ito po ang sabi po ng Biblia, God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. Ayun po. Let every man, sabi niya, let God be true and every man a liar. Ano po? And that is true. Ano po? In one way or another, kahit pa paano nakapagsinungaling na po tayo dito, kahit minsan. Ano po? Kasi you don't need to lie for 100, 1,000 times para masabing you are a liar. Isang beses na kasinungalingan lang, we are being called as a liar. Ano po? But God is the only truth. Another thing, dito po sa John chapter 17 and verse number 17. Sabi po ng chapter 17, verse 17 ng John, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. This word is truth. Ano po? And many make something po para masira po ito pong Biblia. Ano po? And there are those who made their own versions of the Bible. Kaya nagkaroon po ng kasiraan po yung salita po ng Panginoon because they did that what is right in their own eyes. Ano po? But di po natin pag-uusapan yon. But we are looking right now, God is truth and the Word of God is truth because this is the Word of God. The whole literatures that are being written from this book are all true. Ano po? Yun nga lang po, medyo nasira lang po na iba. Now, let's see here in Psalms chapter number 12, verse number 6. Ano bang sinabi ng salita ng Panginoon regarding His Word? Ano po? Psalms chapter number 12, verse number 6. Ano po? This is our way of introduction as looking on yung basis po natin. Saan ba yung katotohanan? Sino ba yung katotohanan? So we see God, the Lord Jesus Christ is the true, He is truth. And of course, we have the Word of God. Chapter 12 and verse number 6, the Bible says, the words of the Lord are pure. This is pure. The Word of God is pure. Ano po? Ito po ay walang katumbas po na katotohanan. Ano po? The Word of God. This is true. Ano po? It's pure. Another thing po, dito po sa verse number 7, no? Yung binabagit, yung nabasa lang po natin from chapter 12 po ng Psalms. Balikan ko lang po. Tanggal lang. Sana ba yun? Chapter 12 and verse number 6 po, sabi niya, I'm sorry. Chapter 12, ayan, verse number 7, sabi niya po dyan, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. And this word was being preserved. Kaya po napansin niyo po, meron tayong Biblia ngayon? Because it was being preserved.
Who preserved this? Tayo? Yung tao? Hindi po. It's God who preserved this one. And many times maraming beses po, inattempt po that this Bible ay masunog at maubos at wala na po tayong makikita. But still, God is true. His Word is truth and He preserved the Word. Ano po? In verse 119, verse 140 ng Psalms. ng Psalms 119 and verse 140. Yan po, sabi po ng Bible dito, ano po? 119 and verse 140. The Bible says, Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. 119 verse 160. Sabi niya po dito, Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgment endureth forever. Po, dito po tayo sa Proverbs chapter 30. Proverbs chapter number 30. Chapter 30 po and verse number 5. Ano pong sabi po ng Bible dyan sa number 5? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. This is our shield. Ano po? And another thing in verse number 6. Add thou not unto His words. Okay, huwag na tayo magdagdag sa kanyang salita. Sapat na po ito. Sapat na po yung salitang nakasulat dito upang ating pong paniwalaan. Ano po? We should not add unto this. Ano po? Baka sabi niya, and thou be found a liar. Ano po? Revelation chapter 22 verse 18. Tingnan po natin. Revelation chapter 22 and verse number 18. Sige po. Tingnan po natin yung Revelations 22 and verse number 18. Sabi po ng Bible, For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Hindi po natin pwedeng bawasan or dagdagan. Because these words that are being written here are true and it is enough. Enough para po sa atin, para tayo po ay maprovidean ng kalakasan sa ating pong spiritual na pamumuhay. Enough para pakainin po tayo, para tayo mabusog sa ating spiritual na pagkain po. Hindi na natin kailangan pang humanap pa ng kung ano-ano pa at kung iba. Bakit po? Dito po natin tingnan sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. Ipo, tingnan po natin. I know this is a familiar verse, but let us just read para po makita lang po natin. Chapter 3 and verse number 16, all scripture, kaya po ito po'y totoo, because all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So we see, nakita po natin that from the Word of God, this is where we can find the truth. Kung gusto nating mahanap yung katotohanan, dito po natin makikita. This from the Word of God. Ano po? Now, let's see from the passage that we have read, yun lang katotohanan. Ano ba yung katotohanan regarding the passage that we have read? Well, we can see, of course, ito po yung unang makikita po natin. Ano po? Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning, He came again in the temple, and all the people came unto Him, and He sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto Him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto Him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? This they said, tempting Him that they might have to accuse Him, but Jesus stooped down and with His finger wrote the ground as though He heard them not. Ano po? Tapos anong sabi niya sa verse number 7? So when they continued asking Him, He lifted up Himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast at her. So this one po, ano po, from this portion of Scripture, makikita po natin yung unang bagay po dito, yung Christ's uncondemning personality. Christ never condemned anyone. Po,
The Bible says, of course, makikita po natin, of course, from verse 1 to 6, makikita po natin yung condemning crowd. These are the scribes and the Pharisees. Nakakita sila ng babae na nangangalon niya, kaya lang the problem is, bakit yung babae lang yung dinala? Bakit di kasama yung lalaki? Ano po? Baka siguro mabilis tumakbo kaya tumakas, kaya hindi nila nahuli. At yung babae mabagal, kaya nahuli. Ganun siguro yung nangyari. Pero look at this one po. Look at these people. How they condemn yung fellow men. Ganyan tayo mga tao. Madali para sa atin to condemn someone that are making mistake, that they're making sin. Na para bang tayong mga tao ay walang kasalanan. Pero we can see in the life of the Lord Jesus Christ, He said, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her." Ano po? And again, he stood down and wrote on the ground, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out by one, beginning at the eldest, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Look at this one po. Makita po natin, these people are condemning, and yet when the Bible says, sige, sinasabi niyong ganyan ang gagawin. Kasi sabi ni Moses, na according to the law, yung taong natagpo ang nangalon niya, batuhin ninyo para mamatay. O sige, gawin ninyo, batuhin ninyo. Sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hindi ko lang paano po yung sitwasyon during that time. Pero parang na-imagine ko lang, parang yung iba may hawak ng bato, parang gigil na para bumato. Kaya lang, nung narinig nila sabi ng Panginoon, they are actually being convicted in their heart. Because they are also a sinner. Just like what we are. Ano po? But we can see in the life of our Lord Jesus Christ, He never condemned these people. Anong klaseng tao ka man? Ano man ang iyong napagdaanan? Hindi pinag-uusapan dito yung malalim ang iyong kasalanan, mababaw o yung kasalanan, or I don't know, very light, very hard. I don't know kung anong klaseng kasalanan man yan. I want you to know what the Bible says. God is loving you. Minamahal tayo ng Panginoon at He never condemn anybody. Wala pong sino man sa atin ang kinokondemn po ng ating Panginoon. Sabi niya po sa John chapter 3 and verse number 17, tingnan po natin, John chapter 3 and verse number 17, sabi po ng Bible dyan, look at this, how the Spirit of the Lord, the personality of our Lord Jesus Christ here in verse number 17, "For God sent not His Son in the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Ano po? The only purpose of our Lord Jesus Christ just coming here on earth is to save you and me and all the people in the world. Hindi na po pinag-uusapan dito kung anong klaseng pagkatao meron ka at kung anong klaseng pamumuhay na meron ka. Chapter 12 of the John chapter 12, verse number 47. Tingnan po natin. John chapter 12 and verse number 47. The Bible says, "And if any man hear my words and believe not," I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. He never came here to judge you, but to save you. To save me, to save everyone. Ano po? Now, let us read here in Luke chapter 19 and verse number 10. Tingnan po natin. Luke chapter 9, verse number 10. Tingnan lang po natin kung ano po sinabi po ng salita po ng Panginoon regarding our Lord Jesus Christ. Luke chapter number 19 and verse number 10. Ano pong sabi niya? Ito po. "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Inahanap po ng Panginoon yung mga taong naliligaw at patungo dun sa kapahamakan. Salamat tayo sa Panginoon, tayo po na mga tumanggap na sa Panginoon, tayo po ay nasampungan ng Panginoong Yesukristo at nagpakumbaba tayo sa Kanya at kinilala natin siya bilang Diyos na tagapagligtas. Ikaw din, kaibigan, nandito ngayon, maaring hindi mo alam kung saan ka papunta ngayong umaga na ito. Pero ito po yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Yesukristo ay bumaba dito sa lupa. Ipinanganak siya dun sa sabsaban upang hanapin niya at iligtas ikaw na nawawala.
ikaw na patungo dun sa lugar ng impyerno. Ano po? That is exactly what the Bible says. Ano po? And that is what is the truth. Makita po natin in these situations that we have here in John chapter number 8, makita natin na dinala po yung babae po na natagpo ng angalo niya, and yet what we can see, tingnan po natin sinabi po ng Panginoon, verse number 10. And when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman. Tingnan niyo po nung siya po ay, yumuko po siya at nagsulat siya dun sa lupa. After niyang sinabing, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. Kaya lang afterward, pagkakita niya gano'n, sabi niya, nasaan na yung mga gustong bumato sa'yo? Ba't nawawala na sila? Bakit ikaw na lang mag-isa dito? Ano sabi po ng Panginoon? Woman, where are those thine accusers? Nasaan na yung mga nag-accuse sa'yo? Hath no man condemned thee? Wala ba kahit sa kanila na mag-condemn sa'yo? Samantalang nung simula, they are very condemning to this person na para bang sila ay walang ginawang mali. Actually, hindi lang po noon nangyayari to. Even right now, nangyayari po itong mga panahon na to. Ano po? They would just, to compare yourself to other person is not really good. Tandaan po natin, even tayo mga mananampalataya, tayo rin po ay mga makasalanang niligtas lamang at nilinis po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa atin po ngayon na maaring hindi mo pa alam ang mga bagay po na yan, pinapaalam po ng salita ng Panginoon, ito po ang sabi niya. She said, No man, Lord, and Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ano po? Go and sin no more. Sabi niya po dun sa babae po na yon. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Dito po sa verse number 12. Ano po? Makikita po natin, of course, nakita po natin from the first one, the uncondemning personality of our Lord Jesus Christ. He never came here to condemn man, but to save man. Po, sa ating mga kaibigan po na nakapag-attend ngayon dito, because you are being invited with your friend or someone else na nag-invite sa'yo dito, actually, hindi nila intention po na para maging member ka ng iglesia na ito. Actually, hindi po yun. hindi po yun yung dahilan. Kasi kahit na ikaw ay maging member po ng isang Mountain View Bible Baptist Church, at hindi mo naman sinampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, walang kaligtasan. Wala kang buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman po ang Mountain View Bible Baptist Church ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. It is the Lord Jesus Christ na hindi po nagko-condemn, kundi siya po yung nagmamahal at minamahal niya ang lahat ng tao, anuman ang kanyang pagkatao. Pero alam niyo po, in one way or another, kahit tayong mga tao, di ba? Sa aminin man natin o hindi, sometimes we have the uncondemning spirit. Brother June, hindi ko naman ginagawa yan. Siguro sa ngayon. Paano kung pamilya mo na ang apektado? At ang pinag-uusapan natin ay patungkol kay Kristo. Mapipigilan mo pa kaya ang iyong sarili para hindi mag-condemn? Sana nga. Ganon. Alam niyo po, natural po yun, alam ng Panginoon na ganon tayong mga tao. Pero salamat, hindi ganon ang ating Panginoon. Kasi kung ganyan ang Panginoon, ako grabe, baka wala po maligtas sa atin. Kasi every one of us are condemned already. We are all being condemned already. But praise God, sabi ng Bible, he that believeth on Him is not condemned. So John chapter 3 verse 18. But he that believeth not is condemned already. Hindi mo kailangang mamatay para makondemn. No. Actually, nabubuhay ka pa lang at hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, you are already being condemned. But if you are already have received the Lord Jesus Christ, your Lord and Savior, praise the Lord, you are not being condemned. You are not being condemned. Brother June, nagkamali ako kahapon, nagkasala ako kahapon.
Okay? It doesn't really matter kahit na magkasala ka pang paulit-ulit. Ano po? Now, I'm not saying this one po para bigyan ng susi o bigyan ng dahilan ang bawat isa para mamuhay sa kasalanan. Hindi po ganun. Ang sabi ng Bible, go and sin no more. Okay? Well, hindi po natin mape-perfect yan. Magkakamali po tayo. Pero sapat po. Sapat po ang in-offer ng ating Panginoong Yesukristo para bayaran ang iyong kasalanan noon, ngayon, even sa mga susunod na panahon. Salamat sa Panginoon for His uncondemning spirit. He never condemns everybody, but He came here to love and to save a sinner just like you are and like me. Ano po? And praise the Lord for that. Ano po? Dito po tayo sa next one. Ano po? So as I've said, 3 things that we can see from this portion of Scripture. Number 2, dito po sa verse number 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yung una po natin nakitang katotohanan that Christ is not Christ's uncondemning personality. Or ang walang hatol na personalidad ni Kristo. Ang pangalawa po na ating makikita, yung Christ undarkened purpose. Ang di nagdilim o nagdidilim na layunin ni Kristo. Maliwanag po ang layunin po ng ating Panginoong Yesukristo. Una sa lahat, dumating po siya dito bilang ilaw. Upang paliwanagin po itong mundong madilim na to. Sir, bakit madilim? Yan, dami ang ilaw natin sa Angeles. Pati nga yung ating highway, mga ilaw yung dinadaan ng highway. Di ba liwaliwanag ng Angeles City? Hindi po yun ang tinutukoy po natin liwanag. Kundi yung kaliwanagan po sa kaisipan at sa puso ng tao. Dumating ang Panginoong Yesukristo dito sa lupa, hindi para pagharian ang mundo na to, kundi pagharian ang bawat puso at isip ng bawat tao. At ang sino mang sa kanya sumampalataya, binigay niya po ng kaliwanagan yung kanyang puso at ang kanyang kaisipan. Tingnan niyo po, marami sa atin ngayon dito na dati-rati, hindi Biblia ang hawak mo eh. Ibang kwadrado yung hawak mo. Tama po? Yung iba may kulay, yung iba walang kulay. Kwadrado po yun. Okay? Kwadrado po yun. O, tinatawag siyang 4 kantos. Ngayon, ang kwadradong hawak mo ay Biblia. That is what is... Ito po kasing katotohanan nandito, nagpapabago ng buhay ng bawat sapo sa atin. At napakaliwanag po ng layunin po ng Panginoong Yesukristo. Napakaliwanag ng layunin ng Panginoon sa atin. In verse number 12, sabi niya, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Gusto mong lumakad sa liwanag kahit na madilim? Lumapit ka sa Panginoong Yesukristo. Kilalanin mo siya bilang yung Diyos at ang iyong tagapagligtas upang nang sa gayon hindi ka na lumakad sa kadiliman. I'm not talking about yung kadiliman ng street, ng highway, or whatever it is. But rather, pinag-uusapan po natin yung liwanag ng iyong puso at ng iyong kaisipan na ang bagay na iyong nakikita ay nakikita mo yung mali at tama. At dahil dyan ay nasusunod po natin kung ano yung tama. Ano po? Nasusunod natin kung ano yung tama. His purpose is clear. Ano po? He came here as light to lighten this darkened world. Itong mundong napakadilim na ito. Well, maaari nakikita natin ngayon literally maliwanag. Okay, maliwanag. But we are not looking on this light na nakikita natin. But what the Bible is saying here is that looking on the darkness of our heart and our mind. At ang tanging magbibigay ng liwanag dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. At sa pamamagitan ng kanyang salita ay malalaman natin dahil ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po yung pinapangaral natin dito ay salita ng Diyos, hindi po salita ng tao. Dala-dala po natin ang Biblia dito, upang maibahagi po sa atin ang salita niya na nagdudulot ng liwanag sa buhay ng mga tao. Pero we can see from verse number 13. Ano po makikita natin? The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself. Thy record is not true.
Tingnan niyo po gaano kadilim ang puso at kaisipan ng mga tao na to. Naririnig na nila yung katotohanan, and yet anong sabi nila? Ang dala-dala mo ay walang katotohanan. It's not true. Diba? Siguro maaaring iniisip nila, anak ka lang ng isang karpentero, di ba? I don't know, probably yun ang iniisip nila. Because they don't believe that the Lord Jesus Christ is God. That He is the Son of God. Ano po? That He came here as the light of the world. Ano po? They never saw that. Ano po? As we look on the darkest of the heart of these people, saying, therefore said unto him, thou bearest record of thyself, and thy record is not true. And so the Bible says, Jesus answered and said unto them, though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came, and whither I go, but ye cannot tell whence I come. Ano po? Look at this one po. Makikita po natin dito yung the darkness of the heart of these people. Kanina, nakita natin yung kadiliman ng kanilang mga puso, katulad ng nakita nila yung nangangalunya na babae. At ngayon, gusto nilang batuhin. Kasi sabi daw ng batas, ganun dapat ang gawin. Pero hindi ganun po ang pagkakakita ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ganun. Ngayon, eto na. Nagwi-witness ang ating Panginoon sa kanila at ang sinasabi nila, no, parang ano lang, no, parang yung mga sumasama po for outreach, no, or street preaching, no, street evangelism, yung pong, 'di ba? I guess sigurado po to. For sure, marami na dito na nakaranas na when you gave the tracts, they will say, hindi ko kailangan 'yan. Hindi, okay lang ako. Pwede ko bang share? Hindi po, busy ako. Wala namang ginagawa. Busy daw, pero walang ginagawa. Minsan nakakatawa talaga minsan yung mga tao na gano'n. Parang, hindi, busy ako. Ayoko muna Kaya mas makikita mo, wala namang ginagawa. Why? Because their heart is being darkened and their mind is being darkened. Pero bakit nandito kayo ngayon? Because once you are being enlightened by the Word of God, and praise the Lord for that, because of His Word, that bringing the light sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, ayun, eto ka ngayon, ginagawa po natin kung ano po yung nararapat, kung ano po yung dapat. Ano po, sa ating mga mananampalataya, ang sabi po ng Panginoon sa atin, dito po sa Matthew chapter 5, tinan po natin, Matthew chapter 5. Verse number 5, o verse number 14. Ang sabi ng Bible dito, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya po, ye are the light of the world. Tayo po na mga sumampalataya na sa Panginoon, tayo daw ay liwanag ng mundo. We are being ambassadors of Christ. We are given the ministry of reconciliation to reconcile sinners to God. Ano po? A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Very clear po ang sinabi ng Bible dito sa ating mga mananampalataya, which is given the light of God. Let your light so shine before men. Brother June, paano ba yun? Okay. Ano bang sabi ng Panginoon sa kanila? You go into all the edges, the street, and whatever. Ano po? Maging mabuting halimbawa, dala-dala ang liwanag, ang salita ng Diyos, ipinapakilala sa mga tao na wala pa nito upang malaman nila at matanggap nila yung katotohanan at magkaroon din po ng liwanag sa kanilang kaisipan. Ano po? Alam niyo po, tayong mga mananampalataya, binigyan tayo ng liwanag. Ang sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 4, tingnan nga po natin. Tandaan po natin, ang sabi ng salita po ng Diyos, ang Biblia ay katotohanan. Ano po? And here, sabi ng Bible, kung ang katotohanan ay gagawin natin, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay. Ano po yun? Totoo po yun. Ano po? Well, I understand kasi sinabi po ng salita ng Panginoon. Pero hindi lang po dahil sinabi ng salita ng Panginoon. Tingnan nyo man, yung isang bagay na sinasabi ng Panginoon na gawin mo at hindi mo ginagawa at hindi natin nagagawa, napapatahimik po tayo.
Kasi hindi tayo lumiliwanag. Pero once na ginagawa mo na kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, yung kanyang kalooban, ano po, ibang klase yung liwanag na meron ka. Ano po? Here sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3. Ano po? Chapter 3, verse 4, verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ay po, hindi natin masisisi ang mundo na ito kung bakit gumagawa sila ng kadiliman. Dahil madilim po yung kanilang puso at isipan. Hindi po natin hindi mo masisisi na ganito. Hindi po. Unless po, daladala mo yung liwanag ng Panginoong Yesukristo at pinapaabot din natin sa kanila. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Yesukristo dito. Nakita po natin yung kanyang liwanag wherein itong tao na ito na natagpo ng angalon niya, imbes na i-condemn niya, hindi po yun ang ginawa niya. Ipinaabot niya sa kanya yung kanyang pagmamahal. Sabi niya, kung sila nga, hindi ka nila inusgahan or binato. Kahit ako, hindi ko gagawin yun. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yan po ang sabi po ng Panginoon dito sa babae po rito na tagpo ng angalon niya. And so dito po, basahin ko lang po dito sa verse number 14 o verse number 15. Ye judge after the flesh, I judge no man. And yet I judge my judgment is true. For I am not alone, but I and the Father hath sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. Okay? I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness unto me. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, you should have known my Father also. Same statement when these disciples asked him, Lord, help us know the Father. Di namin alam. Sabi ng Panginoon sa kanila, ang tagal nyo na akong kasama, hindi nyo kilala yung Ama. Kapag nakita nyo ako, nakita nyo na yung Ama. Because of course, he was talking about the Lord Jesus Christ and the Father are one. Ano po, in a three personality. Now, let's just continue po, with this verse po na ating pong binasa. Now let's go to verse number 21. So ulitin ko po dito, we can see the uncondemning personality of our Lord Jesus Christ and the undarkened purpose of God. He went here on earth as the light of the world. And He still continuing being the light of the world. And that light, before He went up to heaven, iniwan niya po yan sa mga mananampalataya. Kaya tayo, ang sabi ng Bible, ye are the light of the world. Alam niyo po, kung ikaw ay ginagawa niyo na po yung bawat like ministry, like katulad po ng soul winning, kasi lahat po tayo ng mga mananampalataya, inatasan po tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay bahagi ang kanyang salita. Hindi madali yon actually. Pero nandiyan ang Panginoon para itulungan tayo upang gawin. Upang magawa po yun. Siguro iniisip nyo, ikaw Brother Jun kasi ganyan ka na. No. Kung iniisip nyo pong, akala nyo lang po matapang kami. Akala nyo lang po yun. Ano po? Hindi po. May mga times din po na talagang parang kinakabahan ka na gawin ang bagay nito. And that is good. That is good. Bakit? Yan po ay mga bagay po na nagsasabi, indications, kaya ka kinakabahan kasi kailangan mo ang Panginoong Yesukristo na siyang magbibigay ng tulong, ng lakas, ng katapangan upang may bahagi ang kanyang salita at maipaabot sa kanila ang liwanag na nagmumula po sa Panginoong Yesukristo at sa kanyang salita. At tayo po ay inatasan na ganon. Inatasan po tayo na gawin ang mga bagay po na yon. Now, let's go on now to the verse number 21. Which will go to the third point of our preaching this morning. Ano sabi po niya? Then said Jesus said again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whether I go, ye cannot come.
po, meron ding statement na dito sa chapter 14 Dito sa chapter 14, verse number 3. Galing po nito, chapter 14, verse 3. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Yung kanyang binasa ko po ay para sa mga hindi pa sumampalataya sa Panginoon. Sa verse 3, ang sabi niya ng chapter 14, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Di ba, merong nagtanong sa kanya, no? Si Thomas, sabi niya, "Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way?" Ang sabi ng Panginoon, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. But here from the verse chapter 8 po, makikita po natin yung point number 3 po natin, Christ's undeniable prediction. Ito po yung hindi maitangging hindi maitangging warning po ng Panginoon sa hindi pa mananampalataya. Sa tao na hindi pa kumilala sa Kanya bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas. Ano po? Dito po sa verse number 21, ang sabi niya sa kanila, ito po sinabi niya. Nabasa ko na kanina pero let me just read again. Then said Jesus said again unto them, "I go my way, ako'y pupunta sa aking pupuntahan, at hindi niyo ako mahanap. And shall die in your sins, whether I go, you cannot come." Pero sa mga mananampalataya, sabi niya, aalis ako, babalik ako, at susundin ko kayo. Kasi gusto ko, kung nasaan ako, nandun din kayo. Alam niyo po, yung statement na yun, actually, kung tutuusin, ito'y dapat para sa lahat. Kaya lang po, ang tao ay may sariling desisyon. Parang niyaya kita na, punta tayo ng ganitong lugar. Sige, ako nang bahala sa pamasahe, lahat-lahat, gastos. You might be thinking na siguro lahat sasama, pero actually hindi po. Malamang iba sabihin nila, Brother Jun, pasensya na kasi meron pala akong lakad. Okay. Just like when we share the Word of God. Sinasabi natin na binili na ng Panginoon ang kasalanan ng tao. Naniniwala ka ba o hindi? The only thing is just for you to believe. Para ikaw ay masama doon sa papunta ng langit. Kung ating tatanggapin ng Panginoong Yesu Cristo. But look at here. Ano sabi po ng mga tao na to? I go my way and then said the Jews, will he kill himself? Because he said, whether I go, you cannot come. Tingnan nyo, hindi po nila maunawaan. O ano sinasabi ng Panginoon? And he said unto them, ye are from beneath, I am from above. Okay? We are from beneath. Ano ba yung nasa beneath? Ang sabi po ng Bible, the hell is beneath. Under this ground po kung saan tayo nakapatong. That is where ang sinasabi ng Panginoon, pupunta kayo ng impyerno. Okay, pupunta kayo ng impyerno. Pero alam niyo po, hindi tinapos ng Panginoon doon. Hindi niya sinabing, pupunta kayo sa impyerno at wala na kayong pag-asa. Hindi po ganun. Ano po? Kundi meron po siyang sinabi po dito sa verse number 24 po, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. Mamamatay kayo kasama ang inyong kasalanan. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sin. Kung ikaw po ay nandito ngayon bilang isang, hindi ka pa sigurado na paano mabayaran ang aking kasalanan at paano ko malalaman na meron akong buhay na walang hanggan, ito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Maniwala ka sa Kanya ng may pananampalataya. Sampalatayanan mo siya bilang Diyos at tagapagligtas upang nang sa gayon ay makasiguro ka na meron kang buhay doon sa langit. Ano po? Ulitin ko po, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, ang Biblia ay katotohanan.
At dito ay pinasulat yung mga layunin po ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, he that believe, if ye believe not that I am He, ye shall die in your sin. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi maniniwala, mamamatay ka kasama ang iyong kasalanan. At ikaw ay pupunta ng impyerno. Dahil ang susi para pumunta ng langit ay hindi po kay Peter. Hindi po si San Pedro. Okay po. Kasi baka iniisip na ba sa atin dito? Di ba si San Pedro may hawak ng susi ng langit? Hindi po. Ano po? Hindi po. Katang-isip lang po yun. Ano po? Hindi po. Ano po? But the Lord Jesus Christ Himself. Ano po? Hindi po siya yung nandun sa langit ay may hawak na manok na kulay puti. Tinahawakan niya ng ganon. Hindi po yun. Ano po? At sasabihin niya, tumuloy ka na dito. Hindi po yun. Ano po? Yan po ay mga nababasa lang po natin sa mga, hindi ko alam, dyaryo ba? Or napapanood or whatever. Ano po? Hindi po yun. Ano po? Because God is the one holding the key to heaven. And the only way para tayo makarating ng langit, ang sabi ng Biblia, aking kaibigan, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo. So this one po, in Isaiah chapter number 55. Yan po to chapter 55. Meron pong ano po dito, meron pong mga predictions or warning po ang Panginoon sa atin. Ano po? Dito sa Isaiah chapter number 55 and verse number 6. Chapter 55 and verse number 6. Ano sabi po ng Bible? Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Hanapin mo na ang Panginoon. Andiyan lang ang Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. By the way. May layunin ng Panginoon. Bakit nandito ka? Para ano? Para mapakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na ang buhay na walang hanggan pala ay na kay Kristo. At wala lang iba. Christ's warning of their conditions. Ano po? In Romans chapter 3 verse 10, that all have sinned and come short of the glory of God. Ano po? As it is written, there is none righteous, no, not one. And the wages of sin is death. And that death na tinutukoy po ng Bible ay walang iba kundi yung death to hell. Ano po? We can see that in Revelation chapter number 20, verse 14 and 15. Ano po? And then we have, of course, John chapter 3 verse 18, he that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Under the wrath of God, ito po the present condition of a person. Ito po yung kalagayan ng tao na wala pa kay Kristo sa mga oras po na ito. Ano pong kalagayan niya? Under the wrath of God in John chapter 3:36, without eternal life, they are lost, spiritually dead, and guilty in the sight of God. And their future condemnation is this, everlasting punishment. In Matthew 25:41, eternal judgment and eternal death. Yan po yung kalagayan ng tao doon sa mga susunod na panahon na hindi po kumilala kay Kristo habang siya ay nabubuhay. Ano yung habang nabubuhay ka pa, binibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon? Ano yung po yung katotohanan na kapag habang may buhay, may pag-asa? Totoo yun. Hindi po ito patungkol doon sa pagyaman. Okay, kung bigyan ka ng yaman, good. Okay, walang problema po doon. Kaya lang, ano naman magagawa ng yaman na yan? Kaya bang bayaran ng yaman mo ang iyong buhay patungo ng langit? Meron pong mayaman na nabuhay dito po sa Biblia. Sobrang yaman niya. Pero nung siya'y namatay, ang sabi ng Biblia, nung pagkamulat ng mata niya, nasa impyerno siya. Now, hindi sinasabi ng Biblia na dahil ang mga mayaman pupunta na impyerno. Hindi po. Kundi ang tinutukoy dito, mas binigyan niya ng pagpapalagay yung kanyang kayamanan kaysa bigyan ng halaga yung kanyang kinabukasan patungo sa kabilang buhay. Langit ba o impyerno? Ano po? At ito pong warning na ito ay ipinapaabot sa lahat ng tao, especially ikaw, na hindi pa nakakasiguro ng buhay na walang hanggan. In verse number 23, makikita po natin Christ's dreadful warning. Anong sabi niya po sa verse 23 ng John? Balikan po natin John chapter 8, verse 23. Ang sabi niya po dyan, ano po? Ye cannot come, sabi niya po sa verse 23. Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. Ano po? So,
You cannot come. You cannot come. Ano po, sabi po ng Bible, that's the confirmation. God's dwelling place, ang sabi po ng Bible, is in heaven. Acts chapter 7, verse 49. Tinangan po natin. Acts chapter 7 and verse number 49. Just see kung saan po yung dwelling place po ng Panginoon. Number 7, verse 49 po ng Acts. Sabi po niya, Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? But, ang sabi po ng Bible, the sinner's dwelling place ay sa Isaiah 14, verse 9. Tinan po natin. Isaiah 14, verse 9. Para lang po malaman po natin, no po, kasi sabi po ng salita ng Panginoon ng Biblia ay katotohanan. Ang sabi niya po sa chapter 14 ng verse number 9, Hell from beneath. Ito, yung kanina nabanggit natin. You are from beneath and I am from above. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa kalagayan nila dahil di po sila naniniwala. Hell from beneath is moved from thee to meet thee at thy coming. It stir up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It shall raise up from their thrones all things of the nation. That is the dwelling place of the unbelieving people. In verse number 24 po ng John, chapter 8, makikita po natin yung Christ's graceful reminder. Ano po? Sa verse 24. Ano po yung reminder niya? For if ye believe not that I am He, you shall die in your sin. So therefore, kung hindi ka mananampalataya sa Kanya, sabi niya, you will die of your sin. And you will be cast, your soul will be cast to hell. Okay po. Sa madaling sabi, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, maniwala kayo sa akin. Maniwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Na siya lamang ang tagapagligtas at kayang magligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan dun sa lugar ng impyerno. The only way to have a true freedom, ayun po, the only way to have a true freedom is to believe Christ and accept Him in your heart. Maniwala ka kay Kristo at sampalatayahan mo siya ng buong puso. Maaaring hindi ko alam kung ano yung nasa puso mo ngayon, pero ang Panginoon alam niya kung ano yung nasa puso mo ngayon. At alam din niya kung siya ay ninanasa mong kilalanin bilang yung Diyos sa tagapagligtas. At kaya kang iligtas ng Panginoon ngayon din. Ngayon hanggang sa walang hanggan. Yan ay kung kikilalanin mo ang Panginoon bilang yung tagapagligtas. To believe Christ is to have faith and believe His Word. At nabanggit ko na po sa inyo kung ano sinabi po ng salita po ng Panginoon. Then we have the freedom to obey His Word. Okay? We have the freedom from sin. And we have the freedom to serve the Lord. Let us read po yung last portion po ng verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe on Him. Ito po, someone believe on Him. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And that is actually the very very sure word po na sinabi po ng salita ng Panginoon, that these are those who will come in heaven together with Him. Verse number 32, and ye shall know the truth, and the truth will make you free. So we have heard what is the truth right now this morning. Alam niyo po, sa bawat mensahe po pinapahayag po dito sa likod ng pulpito na ito, hindi po ito nagtatapos pagtapos natin nag-pray. Hindi nagtatapos ito kasi pinakinggan ninyo. Hindi po. Nagtatapos po salita ng Panginoon kapag ito ay in-apply mo sa iyong puso. That's the only way na magtatapos ang ating yung salita po niya, no po, that is to believe in your heart. If you want to be set free from your sin, to set free from the dreadful place of hell, simple.
kilalanin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, magsisinang iyong kasalanan, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po nanggaling sa akin yun. Yun po ay nanggaling po sa salita po ng Panginoon. At ito ay sinasabi ko lang sa bawat isa po sa atin. At tayong mga mananampalataya na binigyan ng liwanag ni Kristo, serve din po natin yung purpose po natin. Tandaan po natin ang buhay natin ay pansamantala lang. Hindi wala pong habang buhay dito. So sana po ay naging blessing po sa inyo ito. Tayo po ito may lahat and tayo po ay mananalangin na. Dakila po namin Diyos na nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po di Lord sa mensahe po na pinabot niyo po ngayong umaga po nito. Tunay po na ang tanging paraan upang kami lumaya po sa mundo ng makasalanan ay yung sampalatayanan ng katotohanan. At ang katotohanan ay ang iyong salita. Ang katotohanan ay walang iba kundi kayo po, aming Panginoon. Ang katotohanan po na lahat ng tao ay makasalanan at ang katotohanan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa lugar po ng impyerno, sa gatdagatang apoy po di Lord. Salamat dahil sa mabuting balita po di Lord, si Kristo ay pinanganak doon sa krus, doon sa sabsaban. At isang araw siya po ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang bayaran ang aming mga kasalanan. Nang dahil doon ay nagkaroon po kami ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Dinadalain ko po di Lord sa mga oras po na ito, anuman po yung pangungusap na ginawa niyo po sa bawat isa, ikaw po ay malayang kumilos sa puso, di Lord, ng bawat isang tagapakinig. Kung meron pa po dito, Lord, na hindi pa nakakilala sa iyo, nawa po, di Lord, ay kilalanin ka po niya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Dahil yun lamang po ang tanging paraan, wala na pong iba, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. I-bless niyo po, di Lord, ang nalalabing oras po ng aming invitation. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang invitation po natin ay para sa ating mga maaring nandito ka at hindi ka pa sigurado kung langit ba o impyerno ang iyong pupuntahan. Alam niyo po, kapag gano'n ang sitwasyon niyo, delikado po yun. Ang tanging tao po na makakapagsabi lang na 100% na ako pupunta ng langit ay yung tao po na alam niya na tinanggap na niya si Kristo ng buong puso. Kung nandito ka ngayon at hindi mo pa ginawa iyon, hindi mo pa sinampalatayan, hindi ka pa sigurado ng iyong buhay na walang hanggan, pwede mo siyang tanggapin ngayong umaga po na ito. Pwede. Kasi ang kaligtasan po na ginawad ng Panginoong Jesucristo ay para sa lahat. Hindi po ito namimili ng kahit sinong tao, kundi lahat po. Ngunit sa lahat, ito ay para sa lahat na kusang loob na kilalanin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Meron po bang nais tumanggap kay Kristo ngayong umaga po na ito? Meron po ba? Pwede mo itaas ang iyong kamay. Meron po ba na nais tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa mga oras po na ito? Meron po ba? Meron po bang gusto tumanggap sa Kanya ngayong umaga po na ito? Meron po ba? Tandaan po natin, itong buhay po na ito ay minsan lang, pagkatapos nito ay yung ating final destination. Kung siya ay kinilala mo, langit. Kung hindi siya, okay, impyerno po yun. Sa pagkakataon po na ito po maaring ang huling pagkakataon na pwede mo marinig ito. Ito na yung huling pagkakataon na ibibigay sa iyo na binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon ngayon. Meron po bang nais tumanggap sa Panginoon? Meron po ba? Kung ikaw ngayon ay isang mananampalataya, maaring nangusap ang Panginoon sa iyo sa area ng iyong buhay patungkol sa ating mensahe sa umaga po na ito. Habang maawit po yung ating song leader, malaya kang lumapit. Bukas yung ating altar para ipanalangin sa Panginoon kung ano man po yung nilayo ng iyong puso sa ating pong Panginoon. Lord of your sin, let Jesus come into your heart. If you desire a new life to begin, let Jesus come into your heart.
Just now your doubtings give o'er. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. If 'tis for purity, now that you sigh, let Jesus come into your heart. Fountains for cleansing are flowing nearby. Let Jesus come into your heart. Just now your doubtings give o'er. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. Okay, let's sing together with our song leader po on the last verse. If you would join the glad songs of the blessed, let Jesus come into your heart. If you would enter the mansions of rest, let Jesus come into your heart. Just now your doubtings give o'er. Just now reject him no more. Just now throw open the door. Let Jesus come into your heart. Amen. So by this time po ay meron po tayong dalawang mga young people na lumapit po. Dito ano po? Sir Rick. So we have here po si Rain at saka po si Ron Jen. Sila pong dalawa ay magkapatid. Ano po? And they just came forward and would like to say na they want to follow the Lord in water of baptism. And I asked them, sinabi ko po sa kanila, sigurado na ba kayo na tumanggap na kayo sa Panginoon? Sigurado ng langit? Opo, sabi po nila. Ano po? And praise the Lord for that. Ano po? And I guess even si Ma'am Renalyn po ay would attest also with that one po. So, isn't it a blessing po na meron po tayong dalawang susunod po ng water baptism next Sunday? Amen. Thank you very much, Ron Jen and Rain. Sige, next Sunday tayo ha. Ayos tayo next Sunday. Sige, pwede na kayo bumalik doon. Yeah. Thank you so much po. By this time po ay before po natin receive yung ating offering, let me just make announcement po with the tatlo pong offering po yung ating pong gagawin po ngayon. So to our guests po, by the way, sa mga guests, you are not required to give, but we thank you po for being here. Nakasama po namin kayo po ngayong umaga po na ito. So yung ating first offering is for our tithes and offering.
And then yung second offering po natin, yung building fund po natin. And then yung pong ating third offering po ay a special offering po para po kay Sir Alberto. Ano po, he was being hospitalized po this week po. Nandun po siya sa ER, I guess. No, sa ICU, I guess. Ano po. So, ulitin ko po, yung third offering po natin is para doon po. Ano po. So, okay po. Hilingin ko po si Sir Olica. Sir, please, pwede po ba pag-pray po natin yung ating offering this morning? Puntayin na po yung ating mga ushers to take their places po. Thank you po. Okay, so manalangin tayo. Let's pray. Ama naming Diyos,